be sure to take note of the lesson. I'm doing this kaya I'm believing in Ortho Camotes. So, eschatology ang subject na niya, pilinis yung eschatology, no? Yeah. Study of prophecy. Ang absent ko, at least magala, wali ni karon. Mga tanak, kung bibilang ka mga pangkana sa ato ng mga believers, for believers, meaning luwas, kung saman sa mga prophetic events, in terms of more important than the other, kung saman ang pinakamas mahalaga sa mga muabot na mga prophetic events. Rapture, kung saba, nakapanglain, judgment seat of Christ, kung saba, medyo kanunay ka mag-review din be sure na masayod mo sa order of events. Of course, we are waiting for the rapture, but the most important eschatological event that we ought to be ready and prepared is the judgment seat of Christ. Amen. One reason why daghan ang mga nag-backslide kay we end at the hope of the rapture. Ang ato lamang giapas o ang ato lamang paglaong hangtod lang sa rapture. Aluwas na ko, maapil na ko sa rapture. And that's why tungod kay apil na ta sa rapture, wala na tagapaningkamot, kumpiyansa ta, careless ang uban ka nato, kay after all, luwas na bitaw ka o maapil ka sa rapture. Pero wala ta naguna-una na ang pinaka-importanting event na dapat pangandaman is the judgment seat of Christ. Amen. Mauka na ang gitawag nato nga rewarding time. Kung sa Olympic pa ang mga athlete ang ila nga ginahatagan dako nga preparasyon, ay when that most awaited time will come, nga sila musaka sa entablado at hatagan og medal, either gold, silver, or bronze. Of course, kana ang mga medals na ginahatag. Kung saman nga mga palaro, kung saman nga mga competition, ang pinaka-importante ay ang time na asa mudawata o duwag. Amen. There is no problem. Kung ikaw luwas karon na gabi, walang problema sa rapture, tanan ta masakdaw sa Ginoo. Amen. Every one of us, all saved believers, will join at the rapture of the church at wala na ng problema. But do not just end there. Matungod kay luwas ka na, muapil na ka sa rapture, hangtod diha na lang ang imong paningkamot. Wa ka na guna-una nga may naapang at ubangon na to o kana mao ang judgment seat of Christ. Although, kasi uban sa inyo ma-misunderstood kini nga isyo, although sa judgment seat of Christ, wala nang hukman pa impyerno. Because the judgment seat of Christ was designed by Jesus to reward us of all what we have accomplished on earth. So may loss of reward sa mga wala nagpadayon, wala nagmatinud-anon sa ilang pagpangalagad, loss of reward ang tawag ni anak. Maugani na nga kinanglan ta maningkamot, na dili ta mo atubang ko niya, nga wala tang madawat, kay wala ta nag-involved sa buluhaton. And we will, of course, learn that. In fact, some of the materials na po pagdadalton was already preached here in our church. But I'm afraid many times tulagwaw ng mensahe pero di natin isulod sa kasing-kasing, so this might be a review to those who have heard it and a new challenge to those who have not seen the materials. So let's read our text in 2 Corinthians chapter number 5 and verse number 10. 2 Corinthians 5 verse number 10, all together, ready, start. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to what he hath done, whether it be good or bad. All the ladies now.
For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Okay, my part, 2 Corinthians 5, verse number 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. So magadugo kita alang sa matampo, and be attentive, and if you can take notes, para di ka minsan na wali sa atong mga doktrina din, importante na doktrina sa atong mga kinabuhi aron na ang atong focus dili lamang sa rapture kundi mangandam ta pagkatubang nato sa Ginoo niya, may lahat ng madawat na ganti rather than mapahulawan ta those of the world na save kita, pero those of the world na mahitabo niya sa uban ka nato na wala nagpakabana, wala nang handam ni aming pinaka-importante event. After the rapture, we will all stand before Jesus Christ to be rewarded with the gain of the works or loss of the works. Our Heavenly Father tonight, okay, nagahangin ako na i-upgrade mo ang material sa naandan na makahatag ng habit, challenge and instruction, as well as teaching sa amo ng mga membro at ang Ginoo pangandama namo dinila importante event sa amo mga kinabuhi mao ang pagkatubang niya kanimo after the rapture kung kami ba ay worthy to be rewarded or dili tungod kay ang amo pagpangalaga nini nagkumpiyansa naman kami o kaya kumpito na kami naluwas kami pero walang good works na amo na imo na maunang basihan niya na kami magatuban kami mo para agagan o mga grounds or reward. I pray now for your special awakening to your humble servant dahil po o busis ante mahuman ang mensahe o bagong Ginoo ang mga kasingkas na Manila at mensahe ang tanan sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Para makasabot ang uban, the time of the judgment seat of Christ will be after the rapture of the church. Kalos ang rapture, wala ka kung kay Balong, ito na itong web. But that's the first event na mangyari sa church age. We're waiting for the rapture of the church. That is called the second coming of Jesus Christ. Oh, so tanan kita ng mga luwas, sakdawon sa Ginoo. Isa na sa pinaka-blessed hope na ginaingon sa Balang Kasulatan, bilahang paglaon nga bitaon niya, pagkasakdaon, pagkakuwaon din sa Ginoo o dalpon nato sa langit. Pero hindi nagtapos ang tanan nila. Amen. Amen. Hindi nagtapos ang tanan. Pagkahuman sa rapture, we will be ushered to the throne room of God. Kung punta sa pinakatruno sa Ginoo, and there, bilang mga magtotoo, we will be judged according to the works. During the time, or from the time, rather, na kita na-convert hangtod sa end of our life. Either wala nag-rapture, namatay, tagaan, daghang ang mga Christians na nauna na, or atong mga Christians sama nato nga karon buhi pa nga basig maabdan ka sa Ginoo pag-abot sa rapture, dili katapon dilaw o kamatayon physical. And there lahat kita moatubang adto sa judgment bar of Jesus Christ. The judgment seat of Christ, remember that this is only for believers. Amen. This is not for the unsaved people. Ang para sa unsaved people ay itawag nato nga great white throne judgment. Amen. Para na sa mga unsaved. Ang para naman sa mga naso, itawag ka na ang judgment of the nation. Amen. And that will happen after na mag-judge na kita dito sa taas, sa itawag nato nga karoon ng amin na judgment seat of Christ, manakot na naman sa Lord's ang tawag ni amin, the marriage supper of the Lamb,
First una, marriage of the Lamb muna, kaslod kita kay Kristo, pagkahuman, obviously, kung sa ang sunod sa kasalan, reception will follow. So there will be a marriage supper of the Lamb. And then manaog na tahuman niya na, ikot-ikot na mahuman ang itawag nato na tribulation period. Kindly get my laser quickly para at least makuha natin. Show me the other slide. Okay? Order events, unang raptor, nga sa ta, napaabot ng ani, mauming ato, ginapaabot karon nga event. O tanan na mananamtalapaya, tanan na magtotoo, ha? Sigurado na ta, nga naman, tungkol kay ang tanan na sakdawon kadtong may relasyon kay Kristo. Amen, So, amen. check your relationship with Christ. Are you truly saved? Are you a born-again Christian? Amen. Dili ka ma-appeal niyan. But if you have accepted Christ as your Savior, then the rapture will be for the church. And tingnan natin ang awon sa nga, kaya that will be another topic. Pagkaman sa rapture, we will meet the Lord in the air. 1 Thessalonians 4:16. Dito na makita, hindi siya mag-aon din, hindi siya mag-apak sa yuta, dito lang siya sa air. Sabi ng banal na kasulatan, and we will meet him there, pagkaman tayo ay usaka na nandito sa langit. Okay? Pagkaman na, usaka na nato, at ang sunod nga lang ay ang pag-judge na kanato. Pag sinabi kong judge, mula kong gawas na mula kong man kita in the sense kung sa mga pa-internal lilit-lilit maulang mundo. Ang judgment seat of Christ Osbon ko ay para ni sa pag-reward sa atong mga ipagbuhat nila. Nabasa na nato ang 2 Corinthians 5 that we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it go or not. Okay? Matahuman, wala na. Muhatubang na ta. Muhatubang na. And tinawag na ulit na judgment of believers for their works. Ang i-judge sa ating bilian, dili ang atong kaluwasan. Tapos na ang kaluwasan. Once nakadawat na ang Kristo, the sin was already judged. We are forgiven. That's what we have learned this morning. Amen. Are you with me? Amen. We have listener. Amen. Tugunan kayo nakakapan. So, kaumaga na, ang upang na sa Ginoo, ang Kristo niya is our works. Based on the text na ating nabasa, ang sabi ng banal na kasulatan, we will receive according as he had done. Whether good or bad. Ang works na ito will be classified into two kinds, or two categories. Gold, silver, and precious stones. At then ang isa naman ay wood, hay, and stubble. Going into 1 Corinthians, chapter number 3, verse number 9 down. 1 Corinthians 9. Bible student, be sure na makuha yung mga lesson, kaya di ka po mo discuss ng ani sa atong lesson. 1 Corinthians 3, did I say 9? I'm sorry, go to chapter number 3. Mon sa malaking kasulatan, verse number 9, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. Kung sa ang isyo, labor, works. Amen? Amen. At ang hiha refers to all believers. Amen. That includes Apostle Paul. He included himself bilang magtotoo. And then, kung sa Panginoon niya, kinahanglan, ang pinga nato ang atong trabaho na dapat mabutang sa tama nga foundation. Kung saan ang foundation? Verse 11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Be sure na ang kananatong paningkamot, ang kananatong hakot, ang kananatong pangalagad, nga nung naghatag ka, nga nung nag-awit ka, nga nung nagsurwiling ka, nga nung nagsimba ka, nga nung nag-ampo ka, nga nung nagbasa ng Bible, must be
Amen, amen. Kaya kung dili na itong naghihimok sa kanang nga motibo, wala ka nagtukod ng atong labor sa tamang nga pundasyon. Be sure you're coming to church not because of your husband or you are forced by your wife. You are